Hey guys, Snapdragon 8 Gen 3 ang pinakamalakas sa Android processor nitong 2024. At hindi porket meron ng Snapdragon 8 Elite, babaliwalain na natin guys ang Redmi K80 na meron Snapdragon 8 Gen 3 na processor ngayon 2025. Lahat ng games guys sa may Play Store wala po yung problema sa may Snapdragon 8 Gen 3. Kaya hindi po tayo magtetest dito ng maraming games. Dahil nga understood naman na yan na kahit anong games ang laruin natin, wala tayong magiging problema sa ganitong kalakas sa processor. Instead, ang gagawin po natin dito is tingnan natin kung hanggang saan ba ang kaya ng Snapdragon 8 Gen 3. Sa diretsong gaming, kung maganda ba ang thermal ng Redmi K80 at kung maglalag ba siya pagka sobrang init na. Alamin natin guys kung gano'n bang ka-stable yung ganitong kalakas sa processor ngayon. Hindi ko na to guys susubukan sa may Mobile Legends dahil hindi naman to mag-iinit ng sobra at di po siya maglalag ng sobra. Kung ganyang klase ng games lang po yung lalaruin natin. Dahil even guys yung mga literal na mas mahina sa may Snapdragon 8 Gen 3. Wala naman ng problema ang Mobile Legends dyan. Kaya susubukan natin dito guys yan. Itong Snapdragon 8 Gen 3, itong si Redmi K80. Doon guys sa mabilis na mag-iinit. Dito sa may Warzone Mobile. Dahil basically guys, ang Warzone Mobile is hindi po yung ginawa para sa mga mobile na mga smartphone. Ginawa po ang game na yan sa console, saka sa mga PC. Kaya nakakapagtaka guys na meron ng Warzone Mobile ngayon at talagang maraming nahihirapan ng mga smartphone dito sa may Warzone Mobile. Sa may first game natin, syempre asahan natin na stable po yan. Sa merong 60 FPS na gameplay habang nakasagad yung kanyang graphics. Alam niyo naman na po ang Warzone Mobile, hindi niya mailalagay sa may peak graphics ng settings niya kung di siya kaya ng smartphone natin. Dahil maraming malakas na smartphone ngayon, napakataas ang Antutu score. Kaso hindi naman supported sa may peak graphics dito sa may Warzone Mobile. Meron pa nga kulang 1 million Antutu score. Pero literal guys, hindi sila supported sa may Warzone Mobile. Literal na hindi po tayo makakapaglaro ng ganitong games. Dito sa may pangalawang gameplay natin habang patapos na nga yung match natin yan guys. Medyo nakaramdam po ako ng pagkainit sa kanya. At ilang frame drop. Habang naglalaro nga dyan na parang around 30 FPS na lang po siya. Pero kahit ganyan guys, masasabi ko na okay pa rin po siyang ipagpatuloy hanggang next round. Dahil playable pa rin naman po yan. Dito sa may pangatlong game natin, mas ramdam ko na po yung frame drop sa kanya at pagbagsak na FPS natin. Pero still playable pa rin naman siya. Wala pa naman sa may point na gusto ko na siyang ihinto at itigay sa may sobrang init at sobrang lag. Still okay pa rin po siya para sa akin. Para idiretso yung paglalaro natin dito. Just remember lang po, Warzone Mobile to. At kulang 20 minutes pa lang ako naglalaro sa kanya. Pero medyo mainit na po siya. At hindi po yan pare-pare sa mga bawat games na lalaroin natin. Kung maglalaro tayo dito guys ng ibang games na mas mababa yung graphics, like ng Call of Duty Mobile, or ibang games guys na hindi kailangan ng mataas sa graphics, I think di naman ito mag-iinit ng sobra, ng katulad nga dito sa may Warzone Mobile. Saka isipin mo, 3 games sa may Warzone Mobile, mainit to agad. Pero hindi pa naman sobrang lag. How much more kung ibang games yung lalaroin natin dito na hindi ganun kataasan yung graphics. Isang game pa guys, tingnan natin. Hindi ko pa rin babaguhin yung kanyang settings dyan. Still peak graphics pa rin po yan. Ito po yung next game natin. Nakakagulat lang guys, mukha yata naging mas smooth yata siya ngayon. Na para bang around 50 to 60 FPS yung gameplay natin ngayon. Napahinga lang siguro siya guys ng kulang 5 minutes habang naghihintay po ako ng match na kasunod na game natin. Pero goods na ulit itong si Redmi K80. Ang bilis din po niyang lumambig agad na para bang di po tayo naglaro kanina. Last game po tayo guys. I think di naman porket meron laging bagong processor, lagi po tayo makikipagsabayan sa mga uso. Dahil itong Snapdragon 8 Gen 3 ngayon, na dating nakikita po natin sa mga around 30k pataas sa mga smartphone or higit pa. Pero nga ngayon guys is nasa around 20k na lang siya. Like nitong si Redmi K80. Hintay lang tayo guys ng ilang buwan, sigurado mag-improve pa ang Snapdragon 8 Gen 3. Pagka lumabas guys ang global version ng Redmi K80. Baka si Poco F7 Pro yun guys, yung magiging global version. At alam niyo naman na guys na hindi lang basta malakas yung smartphone na to. Halos lahat po ng specs niya, itong si Redmi K80, is almost flagship level po yan. Mula sa may display, sa may charger, at lalong lalo guys sa may battery. Sa may lagpas 6,000 mAh yung battery niya. Kaya talaga hindi basta-basta itong si Redmi K80. Well guys, wala na po akong sapat na maraming oras pa para maglaro pa ng medyo matagal dito. I think yung kulang 1 oras na paglalaro sa may Warzone Mobile. Sa may mataas na graphics niya,
I think sapat na yun para masabi ko na talagang hindi po tayo mabibigo dito kay Redmi K80 sa napakagandang processor po niya. Tingnan na lang natin si IQ Newton sa may game test natin kung ganyan din ba siya. Dahil naka-Snapdragon 8 Gen 3 din po siya. Pero mas mura po siya compare kay Redmi K80. And for another video na po yan guys. Thanks for watching.